gising. Gising sana ako ng maaga. Kaso hindi ako nakapag-alarm. Anong oras na? Taas na ng araw. Tignan nyo. Taas na ng araw. Pakita ko sa inyo. Total, nagbabalik na si Bigel dito sa pagbablog natin. Ito si Bigel, talagang entertaining tong asong to eh. Mga eksena nito, hindi sadya eh. Natural na natural to eh. Parang ako rin ito pag nagbablog eh. Tingnan nyo ha, yung ginagawa niya sa buhay. Ha? Ayan ha. Merong pandesal sa harapan niya. Okay? Hindi ibig sabihin yan. Ayaw niya yan. Hindi niya yung ginagalaw. Oo. Kita niyo? Yung pandesal na yan. Gusto niya yan. Pinoprotektahan niya. Ayaw niyang lapitan siya. Kahit gusto niya yung pandesal, hindi niya kinakain. Hindi ko alam kung bakit ganun yung mga trip niya sa buhay. Tingnan mo, tumidila-dila pa oh. Naglalaway. Gustong-gusto yung pandesal. Ayaw kainin. Kaya yung pandesal. Wala kang kausap na aso dyan. Ha? Kumain ka na. Wait lang. Mayor TV. Di ba hindi mo narinig si Mr. Grinder dyan sa inyo? Parang lumipat na siya dito sa tabing bahay namin. Mayor TV. Kaya wala na siya dun sa inyo. Lumipat na siya sa amin. Good morning mga first timers. Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Ngayong araw, lalabas tayo. Pero hindi namin alam kung saan kami pupunta. Kasi parang ilang araw na kasi na puro bahay vlogs lang tayo. Eh nabuburyo. Ito kasing bagyo na to, hindi naman natin alam kung dadating. Kasi sa balita, parating. Pero tignan nyo naman yung panahon. Oh. Mukhang okay naman. Kaya ngayong araw na to, hindi tayo papapigil bago lang umalis. Kasi mga alas 10 pa lang naman ng umaga. Eh, lalabang ko muna itong binigay sa akin ng SEC Moto Supply. Itong jacket na SPRS. Ayan, shoutout sa SEC at sa SPRS. Maraming salamat dito. Pero syempre, isusuot ko to soon. Pero hindi ko isusuot to ng ganito. Syempre galing sa ano to eh. Sa display, sa stock. So, madumi pa. So, kailangan kong laban lang para hanggat mataas yung araw at mainit ay matuyo siya. Ganun na rin sa mga foam ng helmet ko. Ang weirdo lang, nararanasan nyo ba yung ganun? Yung tipong may inaayos ka, tapos mamaya-maya yung mga parte ng inayos mo nawawala. Di mo alam. Kasi kanina, itong helmet ito, kasi tinanggal ko lang yung mga foam na ganito dito sa helmet to kasi lalaban ko nga, sasabay ko doon sa jacket. Biglang nawawala yung ibang parte nito. Kakatanggal ko lang naman. November 1. Totoo yung may naglalaro, no? Yung tinatago yung gamit mo, yung pinaglalaroan ka. Ako naniniwala ako sa ganun eh. Napaka-weirdo lang. Yung nawawala dito sa helmet ko, yung parang screen dito, yun yung nawawala.
Kaya ilabas mo na. Kung sino ka man. Huwag kang makipaglaro sa akin. Siguro, malungkot yung childhood mo nung nabubuhay ka. No? Kasi minsan kasi papansin yan dito eh. Pag mag-isa lang ako. Minsan, sabi nga ni Prisha, nung ka-video call niya ako dito sa laptop na to, habang kausap ko siya at nasa Laguna siya, may nakita daw siya dito ng babae. Kinalabutan siya. Natakot siya. Pinaamin ko pa siya kung ano yung nakita niya. Tapos naman, nung isang araw, dito naman, wala namang hangin dito. Sarado ng mga pintuan dito. Tulog yan dyan si Prisha. Ako lang mag-isa dito. Yung bag ba naman, tumumba. Kaya naman, saan ko lang pa, ganito ha, ganito. Total Halloween naman. Itong bag na to, ha, mabigat, di ba? Mabigat. Andito yan. Ganyan, nakaganyan. O wala namang hangin. Isipin mo ba naman, tumumban pa ganun. Ano yun? Hangin? Kaya kung sino ka man, tigil-tigilan mo yung trip mo ha. Hindi yan nakakatuwa. Hindi rin ako natatakot sa'yo. Huwag kang mang-trip. Ilabas mo yung foam ng helmet ko. Kung ayaw mong gamitan kita nito. Ha? Alam ko may something dito sa loob ng kwarto na to na hindi ka nais-nais. Mga unwanted spirits. Andito na po ako. Hindi po ako nakikipag-away. Labas niyo na. Ilabas nyo na yung foam ng helmet ko. Kung ayaw nyo, itawid ko kayo. Gamitan ko yan ng spell to ng Mobile Legends. Mobile Gusto Legends! nyo ma-SS ko kayo. Matawid sa kabilang mundo nyo. Kung ayaw nyo gawin yun, ilabas Ilabas nyo nyo na na. yung foam Ng helmet. ng helmet ko. Kaya sabi ko, nakikipag-usap ako ng maayos, hindi ako nakikipag-away. Mamaya lalabas yun, mahal. Sarap oh, bagong-bago oh. Yung multo talaga. Wala naman lang pa-sticker si SPRS. Anong gagawin ko sa mga to? Alam ko na kung para saan to. Bawal si tita, kakalit ka naman. Pupulutin ko naman. Ano talaga ako naglalaba? SPRS! SPRS! Espiritu ka pa? Hindi ginagamit yung mata mo? Saan mo nakuha to? Ang bakit na, tumasin yan. Sabi ko sa'yo, yan lang yun eh. Espiritu ko pa nalalaman. So totoo ang mga espiritu, hindi? Totoo. Multo. Espiritu. Ay, hindi multo. So walang multo dito sa bahay? Wala. Meron. Multo na nakaraan. Ito na nakaraan mo. Hindi ako naniniwala sa multo. Basta alam ko may SPRS jacket ako. Sayang, merong kasaanan nito. Mga first-timers, ayun o, nakalabas tayo. Takaling tapat, parang wala namang iniinig. Kaliwa, kaliwa! Ayan. Dito tayo ngayon mga first-timers sa Barangay Rosario, dito sa Paumbong. Actually, hindi ako sure dito sa pinapasok namin kasi may gusto lang ako silipin dito na fishing spot bago tayo mag-proceed sa bayan ng Hagonoy kasi may pupunta lang kami, may hanapin lang kami, may gusto lang kaming kainan ngayon ni Prisha. Nagtanong-tanong ako kanina sa Facebook page ko kung saan pwede kumain na medyo kaiba, so may napili ako. Pupunta tayo Hagonoy ngayon, pero dadaanan muna namin ngayon kung bukas na ba to or baka sarado pa. Sana tama itong tinatahak nating daan. Barangay Kapitangan, mukhang tama naman. Ibig na tayo natin yung fishing spot kung bukas na.
Wait lang ha, mga first timers, nandito tayo ngayon sa School of Fishing. Dito, ayan. School of Fishing, pero wait lang. Ngayon lang ako nakakita ng R3 sa malapitan. Tingnan ko nga kung kaya ko. Oh my God. Konti na lang, mahal. Ano, kaya? Testing lang po kung abot niya. Huwag mo itatayo kung hindi maabot ha. Pero feeling ko kasi, mas kaya mo yung RC390 ng Duke. Actually, dalawa yung pinagpipili namin Duke 390 or RC390. Dalawa lang yun. Pero mas sure ako na yung RC390 ng KTM, kayang-kaya niya. Yan yung gusto motor ni Motobike PH. Di ba ito pwede sa NLEX, di ba? Hindi. Ay, wag na. Gusto ko pa NLEX. Bibili ka rin ng ganito, yung pa NLEX na. Naging usapang motor bigla tayo ah. Mga first timers, andito tayo ngayon. Sinilip lang namin. Andito tayo ngayon sa Kapitangan or ito yung tinatawag na School of Fishing. Marami nagfi-fishing dito. Syempre obvious na maraming fishing. Si Gloco dito na siya nakipag-compete dati. Siya yata yung nag-champion, hindi ko lang sure. Pero maraming isda yan dyan. Actually hindi fishing gawin mo dito, catching kasi may mga isda na yan. Pero hindi ganun kadali. Kahit sabihin mo maraming isda dyan, nakadepende pa rin yan sa diskarte mo kung paano ka makakahuli dyan. Pero nakapag-fishing na ako dyan dati, may mga nahuli na ako dyan. Ang entrance yata dito, kapag may dala kang fishing rod is 100 pesos. Automatic yan, basta may bitbit ka na fishing rod. Kung may mga nahuli ka, kapakilo. Ang mahuli dyan na kadalasan is tilapia at saka plapla. Tapos the rest is malalaki na. Kasi sobrang laki. Na parang kailangan mo na lang yata hulihin para self-satisfaction mo na lang. Patunayan mo sa sarili mo na nahuli mo. Then bibitawan mo. Ang tawag doon ay yung catch release na tinatawag. So soon pupunta tayo dito, kasama natin si BI with Ken, Motobike PH, Lasadik. Magpi-fishing tayo dito pagdating nila mid-November. So ayan, so, at least alam na natin, biyahe na tayo, punta natin ng Tagonoy. Oh, di ba? Sobrang ganda ng lugar. Pwede kang magdala dyan ng ano baon mo ng pagkain, pwede kang magdala ng mga pwede mong ihawin na habang naghuli ka ng isda dyan. Siyempre hindi naman kasi ganun kabilis maghuli ng isda, so more on chill ka lang talaga dyan. Minsan ka dadala ka ng upuan. Iba nga dyan nagpupunta habang nag-iiyaw ng liempo, may dalang beer ang dami, may mga cooler na dala tapos puro beer. Sobrang relaxing talaga gawin yan. Hindi ka pwede mag-fishing sa isang araw na 2 oras ka lang. Mas masaya at mas may enjoy mo yung fishing kapag kunwari maghapon ka or half day ka nandun habang nag-aantay ka ng isdang huli nag-music ka ng mahina lang tapos kumakain ka ng liempo or yung isdang mga nahuli mo tapos nag-beer ka. Isipin mo gaano kasarap yung buhay sa ganun. Yan yun. I never thought in the wildest dream I'd see you again. Never dreamed about nothing else other than you. I always thought I'd be waiting in vain, but suddenly there you were. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind, 'cause right now we're not together and I lose my way then. Oh, I feel so much better whenever you're around, whenever you're around. Yeah, whenever you're around, whenever you're around. Ganda Bakawan. Ay, di pala Bakawan yan. Sasayan nasa. Whenever you're around. Hala, ito na yun. Ang ganda, ang ganda. Bebelog, Bebes Tonkatsu. Authentic Japanese and Filipino foods. Let's go. Nakita rin natin. Food trip. Food trip. Ikaw pa rin ang Bebelog. Ang Bebelog. Ang laki ng batlog mo, bebelo. Nakakatakot ka talaga. Ikaw pa rin ang Bebelog. Ang Bebelog. Let's do this. Oo na. Saan pa kami sa ihitan?
timers makakapunta. Isipin mo yan, taga Bulacan tayo pero ngayon na tayo napapunta sa magagandang lugar. Dito lang pala sa lugar natin, magagandang lugar eh. Ulit-ulit ako eh. Bro, thank you. Joke lang yan ha. Joke lang. Lakad ka dyan. Ako yung bride. Hindi, ikaw yung groom doon. Ikaw yung lalaki sa ating dalawa eh. O doon ka. Ako ang maglalakad. Hi bro. Hello po. Ang ganda dito. Ito tayo? Oh my God. It's a date. Yan mo ka, Ede. Hindi, doon tayo sa dulo. Mas okay doon. Ah, doon oh. Para mas... Sige na, let's go, let's go. Nice. Ang ganda. Kapainit doon. Sobrang thank you sa nag-recommend nito. Yes. Oh, Gusto grabe. nag-recommend nito. Ay! Shoutout sa'yo. Oo, pinaganda mo yung araw namin ngayong Yes. araw na to. Marco, pumili ka muna ng kakainin natin. Sayang wala tayong drone. Alam mo, tuwa ako sa nag-recommend dito. Thank you. At nai-recommend mo tong lugar na to para sa amin ngayong mapuntahan. Isipin mo, meron palang ganitong kainan. Floating restaurant sa Hagonoy. Yeah, with Ken. Photo babe. Alam na. Bro, pwede ba na mag-fishing dito? Opo sir, kaya lang sir, walang available na Na panghuli? pang-gamit po. Akala ko walang available na isda eh. Nice, okay. Kakain muna tayo mga first timers. Also more on Japanese food. Yeah. Dito no? I said I loved you, but you Tempura, Iba din yan. 150. Pero mura yan ha? Oo. Para sa tempura. Like buttered garlic shrimp for ay hours. 65 pesos lang. Spicy ramen, 85 pesos. You were all my heart knew. That's all I held on to, but you let go. We met over coffee on 17th Street. As easy as that when two souls meet. Buti marunong ka mag-Tagalog. Di ba Japanese restaurant to? Worse or better, promise to hold on forever, but you let go. Sarap. Harap. 85 pesos lang yun. I like the taste of the fight. It's so good. Yung mga sinaserve nila dito is more on Japanese. Pero may mga pang Pinoy din. Ano na yan? Mga first timers puntahan nyo to. Bebe Logs, Santa Elena, Hagonoy, Bulacan. Walking on water. Pwede na ako maligo dito? Wala man kung kasama din sila si Nick. Fish pan to eh. Kaya nga. Happy kami ngayon kasi nakatagpo kami ng ganitong klaseng lugar na alam mo yon, babalik-balikan mo yung pagkain, babalik-balikan mo yung lugar kasi nga sobrang relaxing, di ba? Walang amoy yung tubig, masarap yung simoy ng hangin. Wala kami dito. Wala eh. So ito yung lugar na hindi mo lang isang beses pupuntahan. Babalikan mo to kasi sigurado ako, pabalik natin dito mahal. Gabi tayo babalik dito. Oo. Para ma-experience natin ito mga ilaw-ilaw na to dito. Sige na mga first timers, Bebe Logs ang tawag sa lugar na to. See you tomorrow mga first timers. Siyempre daily tayo eh. Life is good. Food is life! Kung ako life is good, ikaw food is life eh. Yes. See you tomorrow. Alright. Tara na. Mag-party tayo. Bubayad ba? Oo. Ako sponsored to. Hindi? Kapala mo ng mukha mo.